Denner Racy Mobs, isang pamana ng pag-aalaga ng manok panabong. Mula sa The Game Cup, July 1998. Walter Hall, James River Farm. Ang Denner Racy Mobs ay kumakatawan sa isang mahalagang linya ng pag-aalaga ng manok panabong, isang kwento na pinagtagpi-tagpi ng dedikasyon at kadalubhasaan ng ilang mga breeders. Ang kanilang kasaysayan, gaya ng nakasulat sa July 1998 na edisyon ng The Game Cup, ay nagsimula kay Otto Morris ng Springfield, Missouri, na noong 1935 ay nakakuha ng mga dark-type mobworms mula kay Earl Bigger ng South Carolina. Ang unang stock na ito ang naging pundasyon kung saan binuo ang Racy Mobs, na nagkamit ng malaking tagumpay sa patlang sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap nina Morris at Racy. Isang mahalagang sandali ang dumating noong 1939 nang makakuha ng isang purong puting mobworm pup mula kay Wilson ng Allendale, South Carolina. Ang puting tandang na ito ay ipinare sa 6 na itim na manok, mga kapatid na babae mula sa orihinal na linya ni Earl Bigger. Ang mga anak na ipinanganak ay nagpakita ng isang kahangahangang pagkakaiba-iba ng mga kulay, mga asul, itim na pula, kayumanggi na pula, at maging isang Spangle Stag, na nagpapakita ng matagumpay na pagpapakilala ng bagong material na henetiko. Ang pagtawid na ito ay nagpapabuti ng malaki sa mga katangian ng manok, lalo na ang kanilang bilis, ugali, at balahibo, habang pinapanatili ang pare-parehong pagkakabuo na katangian ng linya ng mobworm. Sa sumunod na taon, isang strategikong backcross ang ipinatupad, ang parehong itim na manok ay kino-cross sa Spangle Stag na anak, na nagresulta sa 50% na maitim na asul na mga anak, habang ang natitirang mga anak ay nagpapakita ng kayumanggi na pula, at itim na balahibo. Ito ang pagpapalahi na nagpatatag sa pangalang Racy Mobs, na nagmamarka ng isang mahalagang milyahe sa pag-unlad ng natatanging strain na ito. Ang karagdagang pagpino ng Racy Mobs ay nagsasangkot ng pagpapakilala ng karagdagang mga linya ng mobworm. Isinama ni Racy ang isang puting mob brood cup mula kay Frederick ng Allendale, South Carolina, at isang itim na mug na may lemon hackles mula kay Earl Bigger. Ang mga karagdagang ito ay naglalayong mapahusay ang mga katangian ng pakikipaglaban ng manok nang hindi kinokompromiso ang kanilang pamana ng mobworm. Ito ay nagresulta sa mga tandang na nagpapakita ng isang mataas na pag-shuffle na estilo ng pakikipaglaban. Sa kabila ng pag-eksperimento sa iba't ibang mga pagtawid, napagpasyahan ni Racy na ang tuwid na linya ng mobworm ang nagbunga ng mas mahusay na manok panabong. Bilang resulta, lahat ng mga eksperimentong pagtawid ay inabandona, na nagbibigay diin sa pangako ng breeder na mapanatili ang integridad ng linya ng Racy Mob. Habang ang asul ang pinakakaraniwang hiniling na kulay, napansin ni Racy na ang kayumanggi na pula at itim ay nagpakita ng pantay na mataas na porsyento ng panalo sa feed. Ang pagkondisyon ng mga manok na ito para sa kompetisyon ay nangangailangan ng isang mas ilan na diskarte. Si Racy, habang kinikilala ang pagkalat ng mga shake cup, ay nagpahayag ng kagustuhan para sa mas maliliit na manok na angkop para sa kompetisyon ng derby. Ang kasaysayan ng Denner Racy Mobs ay isang patuto sa selektibong pagpapalahi at paghahangad ng kahusayan sa manok panabong. Ang maingat na pagpili at estratehikong pagtawid na ginamit nina Otto Morris at Racy ay nagresulta sa isang natatangi at lubos na matagumpay na strain, na nag-iiwan ng pangmatagalang pamana sa mundo ng breeding ng manok panabong. Ang kanilang kwento ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing mga kasanayan sa pagbreeding at ang patuloy na pagpino ng mga kanais-nais na katangian sa loob ng isang partikular na linya ng dugo.